Yusek, ano-ano po yung mga dapat tandaan ng mga magulang kung halimbawa nakaligtaan na magpabakuna at nagkaroon na nga ng tigdas yung mga bata? Ano yung mga do's and don'ts at saka yung mga usual na maling paniniwala ng mga magulang pagdating sa gamutan ng tigdas? Okay, magandang tanong yan. No? Paano kung meron na tayong suspected na measles at ito na nga, nandiyan na sa atin? Una, ang payo po natin, kung kaya po nating itawag or i-text dun sa ating kakilala o pinakamalapit na health center, gawin po muna yan at padalhan ng pictures. Bakit po? Kasi nga nakakahawa siya ng malala. Kung meron tayong kamag-anak or kapitbahay, kabahay na ano po siya po'y buntis, wag muna nating palapitin dahil ang rubella halos magkahawig, magkaibang virus kaya MR ang tawag namin sa kanila, measles rubella. Si rubella, medyo meron yung delikadong mga epekto sa mga sanggol sa sinapupunan. Kaya wag ho nating hahayaang magtabi ang isang buntis at ang isang bata na may measles. Tapos pagka pag nagkaroon na ng abiso mula sa ating health worker kung kailan dadalhin sa ER, etc., dalhin na po kagad kasi pwede naman siyang magkaroon ng supportive care sa ospital. Ayun. Pero halimbawa po yung mga paniniwala ng ilang magulang na kapag ka tinitigdas, dapat laging naka-jacket o kaya bawal maligo. Tama po ba yung mga ganun? Ay, hindi po, hindi po. Pagka laging naka-jacket, mas lalo pong maiinitan yung bata. Remember, kasama po sa sintomas ng measles ay ang ating lagnat. Ayaw po natin yon. Mali rin po yung bawal maligo. Actually, ina-advise natin na under medical supervision, importante alam na ng doktor na may measles yung bata. Under medical supervision, pwede po tayo ng maligamgam na tubig na mabilis lang na paano tayo magpahid-pahid ba para sa ating mga batang may lagnat. Pwede po yun. Under medical supervision kasi ang worry ko naman kung halimbawa may mga rashes na yung bata, baka kung anong sabon yung gamitin, mas maging dangerous for the kid, for the baby. Tama po yun, Miss Maricel. Any brand basta yung mga mild soap po. Ako naman po, ang concern ko, kaya gusto ko under medical supervision kasi nakakahawa nga siya. Kapag maliban sa pagiging airborne, anything na nahahawakan or ginagamit dun sa pasyente, nagiging pwedeng paghawaan. So, yung mga instrumento pangligo, baka mamaya may mga kapatid, yung, yung bata na hindi pa rin bakunado. Tapos kung ano yung pinanggamit panligo, yun rin yung ginamit ng Yusek? Yusek, ayun, medyo nagcha-choppy lamang po yung linya. Yeah. Opo, Yusek, ang sinasabi po ninyo kanina, ang worry nyo ay baka magkahawaan kung merong kapatid. Tama po ba yung dinig namin? Opo, kaya po ang gusto ko sana, ang suggestion ko is under medical supervision yung papaligo. Hindi naman kailangan nakabantay yung doktor. Ibig sabihin lang, alam ng health center na may measles yung bata para maabisuhan. Para hindi po mahahawa ang iba pang mga bata na meron. Na wala pala, na hindi pa nagkakamisel. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.